Hello po mga ka-greenie, good day po mga ka-greenie, good afternoon po sa inyong lahat. At ito ang aking Euphorbia lacti. Yan, ang taas na po niya oh. Puputol-putulin ko siya ngayon. Ipopropagate ko siya para maging crested po siya. Kasi kapag hindi po natin siya kinat, ayan, yung plain na yan, hindi po yan magiging ganito. Yan o, hindi siya magiging crested. Dediretso po siyang ganyan. Tataas po siya ng hindi nagiging crested. Yan. Sasanga lang siya ng sasanga, hindi po siya magiging ganito. Kaya ang gagawin po natin, para po etong mga matataas na yan, maging crested siya at hindi siya masyado nang tumaas, putulin natin at ikat natin para maging ganito po siya. So, sobrang taas na niya. Yan po ang aking lacti. Ikakat ko siya dito. Ayan. Kasi ipapantay ko lang yung taas niya dito. So, magkakat ako dito. Ayan po. Oh. Ikakat ko siya. Dito siguro yan. Gamit ako ng scissor kasi hindi ko kakayanin or hindi kakayanin kapag bumagsak pag blade yung aking gagamitin. So ito yung aking nakat. Grabe, ganda, ang laki. Ayan po. At magkakat pa ako. Ito ay babies na niya. Kinat ko na yan dito or dito, basta dalawa po yung kinat ko dyan. Ito siguro ayan, or ito. So ngayon dahil mataas na siya, kakat ko din siya para magkaroon tayo ng maraming lacti. Yan, lalagyan natin siya ng cinnamon mamaya. Next, ito kasi yung part na to ay crested na. So, dito ako magkakat. Ito yan, yung plain na yan. Pag tumaas po kasi yan, ganyan pa din siya. Hindi siya crested. Kaya kailangan natin siyang ikat. Ayun. Ano pa? Ito rin yung maliit na to. Isasama ko na sa pagkat. Ayan. Okay po, yung dagta iwasan natin. Baka makati siya, magka-allergy tayo. So, wag natin idikit ang ating mga daliri. So, maglalagay ako ng cinnamon. Bubudburan ko lang siya yan. Para malak natin. Masara natin yung kanyang sugat. Ito rin. At ito rin. So, dito naman tayo sa kanyang offset. So, ito ang aking mga nakuha. Ito ikakat ko pa din para maging crested siya. Yan. Ang ano niya, no? Ang haba pa niya, no? Ito din. At ito din. Gusto ko siya ng parang madami. Ito, masyado pa ring mahaba. Pero, pangit na kasi. Pag kinat ko pa siya dito, pwede rin naman. Sige, cut na lang natin siya. Kasi meron na siya dito, plus meron pa siya sa taas, diba? So, cut na lang din natin. Pantayin ko na lang. Okay. At yung mga ito niya, malalaki pa ba? Mahaba pa? Ikat ko na rin. Kasi mahaba pa. Sabay ko na. Kasi para sabay-sabay na rin sila magdadry, sabay-sabay na rin sila lalaki.
O, diba? Ang dami. Dami. Euphorbia. Yan. At ito, okay na to. Yan. So, nakakuha tayo ng ilan? So, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, maglagay tayo ng cinnamon para malak natin yung kanyang sugat. Hindi pa naman natin siya itatanim kasi hintayin ko pa siya madry. Or ididip ko na lang. Ganyan na lang. Yan. Ito, magkabilaan. Yan. Okay. Sa mga susunod na araw ko pa siya ipapat. Idadry ko lang siya. Kasi, hindi ako nagtitiwala sa stem rot. Mamasa-masa pa kasi siya. Or may dagta pa siya. Baka pag pinatong natin siya or itusok natin siya sa soil, baka mas stem rot siya. Hindi naman ako nagmamadali na ipat sila. Willing to wait naman ako. Yan. At ito pa pala. Ito din. So, yan. Ganyan muna, ilalagay ko muna siya sa shaded area or bright area para siya ay mag-dry. Sa mga susunod na araw ko pa po siya or bukas ko pa siya i-repot. So, ganyan po magpadami. Ganito po yung paraan ko para sila ay maging crested. Kasi nawawala po yung crested niya kapag merong isang humahaba na plain pataas. So, ang ginagawa ko po ay kinakat ko siya para mas maganda siya tingnan at nagiging clumped siya na crested. Ayan po. And that's it for today po mga kagreeny. Kung love po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga plants kagaya ko, cactus po and succulent, please po, palike po ng video ko na ito, pa-share na rin po, and don't forget to subscribe. Ana Duran po. Meron din po akong FB account, pwede nyo po akong i-message doon, i-follow po doon. Ayan, ilalagay ko po siya sa screen. Ana Duran po. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye bye po mga kagreeny.